Guys, you won't believe this. Nakahanap na ako ng, I think, perfect na pamalit sa lahat ng payment platforms na ginagamit natin ngayon. Ito na yung tatapos dun sa debate na ano nga ba yung currently is the best platform to receive payments as freelancers. Hi, Mary here. Everyday nagpo-post ako ng bagong videos na pwede nyo sundan na some sort of roadmap kung gusto nyo maging freelancer, virtual assistant, or gusto nyo mag-work from home gamit ang computer at internet. Ito na yung follow-up kasi nagbayad yung client ko. And I asked my client if they can send a payment via Parallax para lang ma-experience ko ano nga bang ino-offer ng Parallax na hindi ko pa na-experience sa iba. Eto na. So this is at 6:50. And makikita ninyo, nag-login ako sa Parallax ko, nandyan yung binayad ni client na retainer fee nila for 2 weeks. Pagkatapos, chinek ko lang kung nandun yung account ko and then ini-click ko to send money. So, very typical, same. Nilagay ko lang dito yung amount na gusto kong withdrawin. And then after nyan, makikita mo na dito sa bandang baba, chinek ko po kung tamang account na pupuntahan, tas may fee breakdown. Sa fee breakdown, pag click mo siyang ganyan, click, ayan, hindi, number ko yan, click, i-click mo mare, ayan. So, 56.88 yung palitan. And, I looked sa, current na palitan ngayon, 56.95. So, hindi nagkakalayo mare. Doon pa lang niligwak na niya yung PayPal sa part na yon. Anyway, makikita nyo yung fee, 0.9 lang. As, guys, 0.9. Pagkatapos, eto na. Ito yung exciting part. 6:51 ako nag-withdraw. 6:52, it shows here na na-receive ko na kagad yung withdraw ko. Gusto nyo yon? Ang nakakatuwa pa neto, meron talagang notification na kagaya neto na payment successful withdrawal. Pero nauna na talagang dumating sa GCash ko dahil. I'm not good in math ha. Pero kung sa Wise ko siya ita-transfer, lalabas siguro mga around 420 pesos, yung charge yung $750 na yon. And kung Payoneer siya, mas malaki for sure. And alam na natin na hindi nakasali talaga sa equation yung PayPal kasi nga, ang laki na nung kaltas nilang 4%, pagkatapos ang baba pa ng kanilang conversion rate. So, I mean, kung hindi pa to enough to convince you to try Parallax, maybe you wanna try it ng kayo naman. Subukan nyo lang. Let's see. Kasi, ako bilang matagal na freelancer, laging kong main concern talaga is that on top of what I am charging, kailangan isama ko sa overhead expenses ko yung mga fees na kagaya nito. And Parallax only charges 0.9%. Napakalaking savings nun, guys. Ang usapan nga namin, naaalala ko yung team ko before, we were paying them using PayPal and we had to move to a different platform just because yung fee pa lang nila is pang isang sakong bigas na. So, it's a no for me. If you guys want to try Parallax, i-click nyo lang tong link sa bio ko at kung hindi to gumagana, copy and i-paste nyo sa browser. Same thing sa Instagram, i-click nyo lang to. And kung nasa Facebook naman kayo, check nyo na lang yung caption. Ganun din naman sa YouTube, description box lang. You will then be taken to this page. I-click nyo lang dun sa pinakang recommended apps. Meron dyan Parallax. Pag-click nyo nun, mag-sign up na kayo. I'll also try and link yung pinakang video tutorial ko when I signed up dito sa video na to. But if you wanna learn more about Parallax, if you guys have any other questions, kung meron kayong masasuggest na iba na pwede kong i-try, i-comment nyo siya dito. And per usual, comment any questions you guys have about working from home. Follow for more work from home. Cheese, bye!